mag-go-kart tayo mga Itechiwa. Diba? Try nyo din to. Charvay niya din yung go-kart. Pang kidding nga lang to. Pero hiniram ko lang. Ang hirap ipidal. Kayo ang mag-a-adjust nga lang. Di pedal siya pero kayo ang mag-a-adjust. Nakakalente. Ayoko nga. Wow! Welcome back sa ating channel mga ka-Itechiwa. Oh, diba? Ang taray! Nandito na naman tayo lumalamir. Dati! Ayan, chumuchorba na naman Akira. Oh, diba? Alright, so siso-siso ang peg natin. Alright, so nandito kami sa park. Actually, nandito kami sa... Saan dito? Nakalimutan ko. Dinosaur Island din. Daming dinosaurs. Charis! Ang daming dinosaurs. Ang daming namin napuntahan. All in one yung napili namin ticket. Nakakalurke. So, nagbuke-bukelya na naman Akira because para, di ba, bawas sa pagod at saka stress na naman tayo. Di ba? Sa mga nagiging, at magiging biktima pa lang ng mga online lending harassment. Huwag kayong magpapakulong sa mga pang-chochorva ng mga Itechiwang mga Ola Collector. Diba? Lumabas kayo at mag-enjoy sa buhay, kasama ang iyong pamilya or mga kaibigan at chumenimes, mga boylet, mga ganay. Huwag niyong ikulong yung sarili niyo sa mga bagay na hindi niyo namang kontrolado. Kasi kontrolado ng mga Ola Collector. So yun naman. Huwag niyong isipin yung mga jutang-jutang ninyo. Okay? Kasi alam niyo naman yung mga jutang natin sa mga Ola Collector. Alam naman natin illegal sila. So bakit pa natin sila pag-aaksayan ng time para lang chumorba. Diba? At pag-aaksayan ng panahon para seryosohin yung mga kapokpokan nila. They are illegal. So first of all so kaya wag niyong seryosohin yung mga sinasabi nila. Okay, mag-enjoy lang kayo. So dito medyo maganda dito actually. Fresh ang peg. Nandito kami sa Pampanga. Clark, Pampanga, Clark Island. So may Dinosaur Island kasi nga sinama ko dito pero siya ko yung Junakis ko. Ang kasi, ang tagal-tagal na nang gustong chumorba dito. Wala kaming time. Ngayon lang ulit nagka-time. Bakit ang itim ko dito? Tapos, meron din silang para bang... Pilay nga pala ako. Rappelling. Meron din silang wall climbing. A few moments later. Ayan, so... Tumayo na ako sa pagkakaupo ko sa siso. Kasi may tumabi sa akin yung chawaro. Charis! May tumabi sa akin. Tumabi si kuya. Baka sabihin bakla ako. Charot. Nagsisiso siya sa tabi ko. Nagulat ako, may katabi na pala akong chawari. Medyo ako, hiya-hiya bells ako. Nahiya akong tumabis sa mga... Kasi nagpa-vlog tayo, ano ba? So, itong dalawang kasama ko, ayan, nag-go-kart, mga walang chinorba, charis. So, ito maganda naman dito. May bayad for rent, 300, lahat na lang pwedeng maupuan, may bayad. Yun nga lang dito kasi lahat may bayad dito sa may Clarkland or Dinosaur Island. Pero in fairness, maganda naman dito. Mag-enjoy ang mga Junakis ng mga bata kasi nga madaming mga pwedeng puntahan dito. Tapos may Dinosaur Island sila which is talaga naman ang daming mga Batechiwa dyan sa loob. Nag-iiyakan dahil may show ng mga dinosaurs na yung mga naka-mascot, kinakagat sila. Charis! Ako kinagat ako, ang lambot nung kanilang ngipin. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga bata, sa mga Junakis nyo dyan. Magpakagat din kayo. Okay. Alright! Pamaya na ulit punta tayo dun sa kabila. Alright, balik alindog tayo. So, pag-usapan naman natin ngayon ang mga kapokpokan ng mga Ola Collectors, mga abusadong Ola. So, ano ba yung mga kapokpokan panakot nila na ginagawa sa kanilang mga binibiktima ng mga
OLA, di ba? So, ito yung mga karaniwan talaga, most talaga na natatanggap na harassment or pananakot ng mga biktima ng mga OLA collectors na Itachi. Nangunguna dito ang pagpapadala ng mga text messages and calls ng mga pagmumura, o di ba? Yung mga talagang profanity words na chinichorba nila sa inyo. Tapos may mga libel din silang nasasagasaan, o di ba? So, yun yung mga ginagawa niyo, yung pagmumura, ganyan mga text message na magbayad ka ng utang mo, ganyan, kasi papaya ka na namin. So, parang ito, nagiging warning nila, first warning ko, no? So, parang may mga layers of, layers of pananakot na sinusunod. So, ito muna, first warning, second warning, third warning, final warning, hanggang sa pinaka-worst na severe na talagang mapupunta na sa talagang nila, implementation. May implementation. O pag-usapan natin yung implementation na sinasabi nila na nangyari na actually. So ngayon, yung una, ito yung text harassment na pananakot nila, pagmumura, kung anik-anik ng mga kabastusan. Yun yung laging natatanggap ng mga biktima ng OLAs. Okay, and then pumapangalawa dito yung kung hindi kayo masingil, o di ba? Kung hindi kayo sumusunod sa mga utos nila, kasi itong mga OLA collector, diktador yung mga yan, kasi uutusan kayo, inuutusan ka namin na magbayad ngayon. Dapat bayad ka na ngayon 12 PM cut off, mga ganun, may mga cut off sila, dapat bayad ka na. Dahil kung hindi, tatawagan namin ang employer mo, mga katrabaho mo, at mga kakilala mo. Sila yung sisingilin namin. Tawag dito, gagawa tayo ng fundraising daw. Gagawa tayo ng fundraising para makabayad kayo sa utang. Mga ganun. Yan yung panakot. Yan yung pangalawa, yung tatawagan na, yung itetext na yung mga kaibigan ninyo, mga katrabaho nyo. Tapos, doon kayo ipapahiya talaga ng bonggang-bongga. Gagawan kayo ng GC. Tapos, i-message sila muna, i-message muna sila via text, okay? Magme-message sila sa mga kakilala, sa parents ninyo, sa mga junakis ninyo. Ito yung worst kasi dinadamay nila yung mga anak. So, kunwari yung nakabasa anak mo, i-message nila yung anak mo, na nasaan ang mama mo, ganyan-ganyan. Hindi mo ba alam na may utang yung mama mo, ganyan-ganyan. So, parang tinatakot nila yung bata. So, malaking trauma talaga to sa mga bata, di ba? So, yun yung nakakatakot. And then, lahat gagawin nila para makasingil. So, tatawagan nila ang employer mo, ipapahiya ka na itong si Maria Osawa may pagkakajutang sa inyong kumpanya. So, mag-ingat po dito kasi magnanakaw siya, mga ganun. Tapos, dun sa pangatlo na karaniwan na panakot nila at nakapokpokan ng mga OLA collectors is yung magpapadala na sila ng mga death threats, diba? May mga death threats na which is talagang tinatakot na kayo, na ipapapugot daw yung ulo ninyo, ganyan-ganyan. Tapos abangan daw kayo sa bahay, may ipapatumba daw silang ganun, papatumba ka daw ng mga ganitong araw, ganyan. Mga ganun, mga kajuk-jukan, diba? Puro death threats na yung nare-receive ng mga OLA victims. So, kailangan na natin i-report ito sa NBI at saka sa PNP Anti-Cybercrime Division para ma-actionan at syempre makasuhan itong mga ginayupak na mga OLA collectors na to. Kasi yan paglabag na yan sa privacy natin, and of course talagang criminal na gawain na yan. And then, ipopost kayo sa social media, tapos ipapahiya kayo sa social media, sa Facebook, karaniwan sa Facebook nila ginagawa, tapos nagpo-post din sila ng mga pictures ninyo, ipapahiya kayo kung may utang kayo sa ganitong lending company, and then mag-ingat kasi scammer ito, scammer alert, mga gumaganon sila. So kung saan yung pinakamalapit na lugar ninyo, kunwari barangay Chumorva ang barangay ninyo, tapos magsisearch sila sa Facebook kung ano yung mga buy and sell group ng Barangay Chumorva. So doon sila magpo-post ngayon ng mga pictures ninyo at pamamahiya, o diba, na itong si Maria Chumorva may pagkakajutang sa amin, mag-ingat, beware kasi scammer siya. Ganun. Tapos ipopost pa yung ID ninyo, yung mga national ID or UMID, yung mga pinasa nyo sa mga OLA nung nag-apply kayo ng mga jutang-jutang sa kanila. So ipopost nila yon. So kaya kailangan mag-ingat kayo ng bonggang-bongga kasi diba, hindi lang sila nagpo-post sa social media, sa Facebook, kundi nagme-message din sila sa mga kakilala nyo, sa friends ninyo, sa friends list nyo, sa Facebook friends list ninyo, magme-message sila. Basta mga friends niyo malapit sa inyo, talagang i-message niyo ng bonggang-bongga. Gagawan kayo ng GC, i-message niyo sa Messenger, gagawan kayo ng GC, tapos doon kayo ipapahiya. May kaibigan na akong kakilala dyan, naranasan na niya mapahiya
sa GCT. Ginawan siya ng GC. Yung pamilya niya, ginawan siya ng GCT. Tapos yung kinahiya na. Pagsabihan naman tong si Ganitechi na may utang sa amin na magbayad o ganyan. Tapos, yung implementation na sinasabi ko, ito na yung pinaka-worst talaga. Meron pang, may mga iba pa silang mga modus operandi na pwede nating talakayin. Pero I just want to skip that muna because I want to tackle this implementation na sinasabi nila. Yung implementation, talagang ini-implement nila yung pananakot nila. Gaya ng pananakot saan ipapadalan kayo ng kabaong or ulo ng corona ng patay, which is nagawa na nila, na-implement na nga nila, diba? Nagawa na nila yan. So, kung napansin nyo, nag-trending yan last year sa Jessica Soho. Talagang ang daming nabulabog na mga biktima at natakot dahil sa tinutuon nila yung sinabi nila, yung pananakot nila na magpapadala sila ng kabaong sa bahay niyo. Ginawa talaga nila yon. And then, pati yung sa Facebook, talagang nag-post sila ng kung anek-anek sa social media. So, ginawan kayo ng GC. So, part yan ng implementation na sinasabi nila yung paggawa ng GC kasama ang pamilya nyo. Pati nga yung mga kaibigan, pati employer nyo. Kasama, isasama nila yan. And then, meron pa yung isa pa. Pag-order nila ng bogus mga orders sa Shopee, sa Lazada, GrabFood. Tapos sa mga sa online delivery like McDo, Jollibee, ganyan. May mga ganyan silang panakot na papadala, mag-order kami ng 100k, worth 100k pesos, ganyan, dahil papadala namin sa bahay nyo. Tapos isi-COD nila, parang cash on delivery. So ayun, mabubulabog na naman yung mga biktima, ganyan. So, tapos yung nagawa nila, kasi may mga naka-experience niyan. May mga dumating na delivery rider, tapos may order daw siya ng ganito, pero hindi naman siya nag-order. So alam niya yung Ola yung nag-order nun para sa kanya. So nakakaawa nga lang yung rider kasi 'di ba? Kailangan mo i-decline yun kasi hindi naman ikaw yung nag-order. So pag may mga ganyang sitwasyon, may mga ganyang kapukpukan ng Ola, i-report nyo agad sa online na shopping platform o kaya sa delivery platform app. Paki-report agad para ma-red flag nila at saka syempre ma-investigahan nila kung saan galing yung bogus order na yun. At maabisuhan na rin ng PNP o kaya ang NBI Anti-Cybercrime Division na may mga ganito yung mga krimen na nangyayari ngayon. So, wag natin, napaka-importante, wag natin kalimutan mag-report talaga sa authority, okay? So, kahit sabihin natin na mabagal ang usad, kailangan pa rin natin na mag-report. File a complaint, formal file a complaint. Dapat papel yan. Puntahan nyo mismo ang SEC sa opisina nila at saka sa NBI. Tapos, PNP, puntahan nyo din kung may time kayo. Kailangan nyo kasi mag-file ng formal complaint para ma-action. Kailangan kasi nakapapel yan eh. Naka-formal complaint po dapat yan. Hindi yung parang lang, magme-message lang kayo sa Facebook, ganyan. Hindi siya parang formal. So, informal lang tawag. Diba? So, kailangan mag-formal complaint na tayo, mga Inday. Mag-report na kayo. Magsama-sama na kayo. Pumunta na kayo sa SEC, NBI, o kaya PNP Anti-Cybercrime Division para mag-file ng report. So, ayun mga kaputahan ng mga online lending app collectors na wala silang magawa kundi balasubasin ng mga biktima nila. Kasi nga, itong mga Ola collectors walang pinag-aralan. Wala silang pinag-aralan for sure. Kasi kung may pinag-aralan sila, dapat alam nila yung ginagawa nila. Kung alam nila yung pinapasok nilang trabaho. Diba? Kung professional kayo, dapat legal kayo. First of all, nag-ooperate kayo illegally. Sa interest pa lang, napakataas na. Super loan sharks na kayo, mga Inday, mga illegal na mga online lending apps. Kaya tigil-tigilan nyo kami, hindi kayo legal. Illegal kayo, te. Kung sino may mga nanonood na abusadong Ola collectors dyan, may oras din kayo. Alright, sa lahat ng mga biktima dyan, maraming salamat at talagang patuloy pa rin ang inyong pakikipaglaban sa buhay. Huwag kayong susuko, mga Inday, kaya nyo yan. Ako kinaya ko as a victim of this online harassment na ito. Alam ko makakaya nyo. So, rise up. Tumayo kayo, lumaban kayo. Ipagpatuloy nyo ang buhay nyo, magtrabaho kayo. Diba, lumabas kayo. Huwag yung anuhin. Huwag niyong ikulong yung sarili yung kasama tong mga harassment, mga Ola collectors kasi mabubuang talaga kayo. Sobrang maapektuhan talaga mental health nito eh. So please, alagaan yung mental health ninyo. At maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers. Please don't forget to subscribe and like and share for public awareness. Buyers! Kaloka! Wait lang, tatayo lang ako.
Nasaan naman yung mga kasama ko? Parang nawawala na sila. Ang daming mga bata ngayon. Pero parang konti lang yung mga chihuahua yung nakita ko. Charis. Hindi, wala pa akong nakikitang para bang ano. May itsura. Ay, meron. May itsura yung nakarap ka sa bata. Nasa ano lang siya. Siguro mga 17. Hindi, mga 16 lang. Kakaloka. Ayun o. Ayun siya. Charis. Ayun yung mga kasama ko niya. So, ngayon, paalis na kami ng ano, Dinosaur Island daw po. Wala akong nakitang dinosaur. Mga dinosaurs sa tabi-tabi ko lang. Charis. Wala naman totoong dinosaur. Puro ano lang naman pala dito. Puro replicate. Mga plastic sila. Te, kagaya nito kasama ko. Plastic na dinosaur. Charat! Plastic na dinosaur yung kata. Yung mga kasama ko mga dinosaur. T-Rex. O, diba? Tara! Alright, nasa loob na tayo ng Fossil Museum Emerald. So, ito yung hindi namin napunta ng mga itech. So, ayun. Walis mo na kayo dyan. Walis kayo dyan para hindi kayo So, ito yung mga skull-skullan nila. Te, oh, ganyan pala yung mga dinosaurs. Okay. Ganito yung mga skull, mga Ola collectors. Charis! Ito yung mga abusadong Ola collectors. Mga dinosaurs. Mga dinosaurs ang mga peg nila. So, yung mga kapatid ng mga Ola collectors, oh.